Good morning, magandang umaga po sa lahat at welcome again to my channel. Welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Babasahin ulit natin ang awit ng pero ng chapter 16 to 19 naman ngayon. Mag-umpisa na tayo. Sabi dito sa chapter 16, ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nangangalong, sabi niya, at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakilat, mararangal. Siya ay nagmumula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, sulirani sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila'y hindi ako sasama, at sa kanilang mga Diyos ako'y hindi sasamba. Hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa aki pumapatnubay, at sa gabi sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Itinuturo mo ang landas ng patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ulitin ko, verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Chapter 17, pakinggan mo, Yahweh, ang sigaw ng katarungan. Dinggin mo ako sa aking kahilingan. Dinggin mo sana'y iyong dalangin ko sana'y iyong pakinggan, sapagkat labi ko hindi nanlilinlang. Hahatol ka para sa aking panig, pagkat alam mo kung ano ang matuwid. Kaibuturan ng puso ko ay iyong nababatid, kahit sa gabi ikaw sa aki nagmamasid. Sinisiyasat mo ako at pinapatnubayang matuwid, walang kasamaan maging sa aking bibig. Ang salita ko nga'y tapat, di tulad ng karamihan. Tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. Ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Lagi kong nilalakaran ang iyong daan. Hindi ako lumilis doon kahit kailan. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Kaya ngayon pakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal, at ang iyong kanang kamay ay, ulitin ko, at iyong kanang kamay ang sa aki umalalay. Ako'y bantayan mo, ang paborito mong anak, at palagi mong ingatan na sa lilim ng iyong pakpak. Ako'y bantayan mo, ang paborito mong anak, at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Mula sa kuko ng masama ako'y iyong iligtas. Napapaligiran ako ng malulupit na kaaway, mayayabang magsalita, suwail at matatapang. Saan man ako magpunta, lagi akong sinusundan. Naghihintay ng
Sandali na ako ay mabuwal. Para silang mga leon na sa akin nag-aabang, mga batang leon na nakahandang sumagpang. Lumapit ka, O Yahweh, mga kamay ko'y hadlangan. Sa pamamagitan ng tabak ako'y ipaglaban. Sa lakas ng iyong bisig ako'y iyong isang galang. Sa ganitong mga taong sagana ang pamumuhay. Ibagsak mo sa kanila ang parusang iyong laan. Pati mga anak nila ay labis mong pahirapan at kanilang salinlahi sa galit mo ay idamay. Dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y makikita at sa aking paggising sa piling mo'y liligaya. Chapter 18. O Yahweh, ika'y aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Ginagapos ako ng tali ng kamatayan, tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan, nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking paghikbik. Ang buong lupa ay nauga at nayanig, pundasyon ng mga bundok ay nanginig. Sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Ang buong lupa ay nauga at nayanig, pundasyon ng mga bundok ay nanginig, sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Lumabas ang usok sa kanyang ilong, mula sa kanyang bibig ay ang baga at ang apoy. Nahawi ang kalangitan at siya ay bumaba, makapal na ulap ang tungtungan niya. Sa isang kerubin siya ay sumakay. Sa papawirin, mabilis na naglakbay. Ang kadilim ay ginawa niyang takip, maitim na ulap na puno ng tubig. Gumuhit ang kidlat sa harapan niya at mula sa ulap, bumuhos kaagad ang maraming butil ng yelo at baga. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit, tinig ng kataas-taasan agad narinig. Dahil sa mga palaso na kanyang itinudla, ang mga kaaway ay nangalat sa lupa. Nagsala sa labat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagulo kaya't nagsitakas. Dahil sa galit mo, O Yahweh, sa ilong mo galing ang bugso ng hangin, kaya't ang pusod ng dagat ay nalantad, mga pundasyon ng lupa ay nahayag. Mula sa kalangitan, itong Panginoon, sa ilalim ng tubig ako'y inahon, iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di kayang lumaban. Sabi pa dito, sinalakay nila ako noon ako'y naguguluhan, ngunit si Yahweh siya'y nagsanggalang. Nung nasa panganib ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalugdan. Pinagpala ako ni Yahweh pagkat ako'y matuwid, sabi niya. Binabasbasan niya ako dahil kamay ko'y malinis. Mga utos ni Yahweh ay aking sinunod, hindi ko tinalikuran ang aking Diyos. Lahat ng utos niya ay aking tinupad, mga batas niya ay hindi ko nilabag. Nalalaman niyang ako'y walang kasalanan. Paggawa ng masama ay aking iniwasan, sabi niya. Kaya naman ako'y ginantimpalaan niya sapagkat alam niyang ako'y totoong walang sala. Tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo, at napakabuti mo sa mabuting tao. Ikaw ay mabait, sabi niya.
sa taong matuwid, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Ang mapagkumbaba ay inililigtas mo, ngunit iyong binabagsak ang mga palalo. Ikaw, O Yahweh, ang nagbigay sa akin ng ilaw, inialis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. Pinalakas mo ako laban sa kaaway upang tulungan nito ay aking maagaw. Tanggulan, ulitin ko, sabi dito sa verse 29, pinapalakas mo ako laban sa kaaway upang tanggulan nito ay aking maagaw. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at nang naghahanap ng kanyang kalinga. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay. Tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Ang Diyos na sa akin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siya'y nag-iingat tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga bulubundukin. Sinasanay niya ako sa pakikipagdigma upang mabanat ko ang pinakamatigas na pana. Sabi niya. Sabi pa dito, iniingatan mo ako at inililigtas sa iyong pagkalinga ako'y ngayoy tanyag. Sa iyong pagtulong ako'y naging matatag. Inalalayan mo sa bawat paghahakbang. Ang mga paa ko'y hindi madulas. Mga kaaway ko'y aking hinabol. Di ako tumigil hanggang di sila malipol. Di sila makabangon kapag ako'y sumalakay. Sa panaan ko'y bagsak sila at talunan. Sabi sa verse 39, pinapalakas mo ako para sa labanan at pinapagtagumpay sa aking mga kaaway. Ang mga kaaway ko ay pinapaatras mo. Ang mga napopuot sa akin ay pinupuksa ko. Humihingi sila ng saklolo ngunit walang tumutulong. Tumawag rin kay Yahweh ngunit hindi siya tumugon. Dinurog ko sila hanggang sa matulad sa pinong alikabok na ipinapadpad. Aking itinapon, niyapak-yapakan gaya ng putik sa mga lansangan. Sabi pa rito, sa mapanghimagsik na bayan ako'y iniligtas mo. Sa maraming bansay ginawa mo akong pangulo. Ang aking nasasakupan ngayon marami na kahit na nga sila ay hindi ko kilala. Sa bawat utos ko sila'y sumusunod, maging ang dayuhan sa aking yumuyukod. Nawawalan sila ng lakas ng loob, nanginginig, papalabas sa kanilang muog. Buhay si Yahweh, Diyos ko tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat ang kanyang kadakila ay ating ipahayag. Pinagtatagumpay niya ako sa mga kaaway, mga bansay, ilalim niya sa aking paanan at inililigtas niya ako sa aking mga kalaban. Laban sa marahas, ako'y pinagtatagumpay sa aking kaaway. Ika'y aking kalasag at patnubay. Sa lahat ng bansa ika'y aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan ang aking sasambahin. Dakilang tagumpay ibinibigay ng Diyos sa kanyang hari. Tapat na pag-ibig ipinadarama niya sa kanyang pinipili kay David at sa lahat ng kanyang salinlahi. No? Sabi pa dito, verse 19, nandito yung paglikha at ang kadakilaan ng Diyos. Tapos meron pa rito ang batas ni Yahweh, no? Sabi dito sa ang batas ni Yahweh, verse 7, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan.
nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong iaalay, mas matamis pa kaysa pulo ng pukyutan, no? Sabi dito, yung pagsunod sa Diyos ay mas kanais-nais pa kaysa gintong inaalay, yung pagsunod sa ating Diyos. Sabi pa dito sa verse 11, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. No? Ulitin ko, verse 11, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Walang taong pumupunta sa sarili niyang kamalian. Ulitin ko, verse 12, walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy mamuhay akong walang kapintasan at walang bahid na kasamaan ng aking mga kamay. Naway ang mga salita ko at kaisipan kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. No? Ganda ng mga sinabi niya, no? Dapat talaga tayo ay sumusunod doon. Kaysa mag-alay ng kung ano-ano, mas maganda o mas kanais-nais sa Diyos yung pagsunod sa kanyang mga kautusan. No? Sabi, ilayo mo ako ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan, huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. No? Laging yun dapat ang ating ipanalangin sa Diyos, na ilayo tayo sa anumang kasamaan, ilayo tayo sa masama, ilayo tayo sa gawa ng kaaway. Yun dapat ang ating ipanalangin sa Kanya araw-araw, oras-oras sa ating buhay. No? Saan man tayo pupunta, ano man ang ating gagawin, ay yun ang ating ipanalangin sa Kanya, upang tayo maligtas sa anumang gawa ng kaaway, upang maging kalugod-lugod tayo sa ating Diyos, sa kanyang paningin, at laging ang kanyang paningin ay nasa sa atin dahil binabantayan niya tayo dahil sa pagsunod natin sa kanyang mga utos, sa paggawa ng kabutihan sa ating Diyos, paggawa ng kabutihan sa ating mga mahal sa buhay, paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yun ang ating gawin, ipanalangin, upang gabayan tayo ng Diyos. Humingi tayo ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan natin ang mga gawa ng kaaway. Humingi tayo ng tulong, gabay, wisdom upang makaisip tayo palagi ng paraan na maayos, maganda at matuwid upang ang Diyos ay malugod sa atin. Marami na naman tayo natutunan sa ating mga nabasa na naman sa mga gawa ni David, mga kanta, panalangin, panalangin sa personal, panalangin sa kanyang mga kaaway, pinapanalangin niya upang maligtas siya sa gawa ng kaaway o sa kanyang mga kaaway, upang maging tagumpay palagi ang kanyang laban. Pati sa kanyang pag-iisip, di ba? Pati sa kanyang pagtulog, pinapanalangin niya na maligtas siya at mag-isip ng tama, di ba? Ganun ang kanya laging panalangin. Nawa ganun din tayo. Lagi tayong manalangin sa Diyos, lagi tayong humingi ng gabay, at lagi natin ipanalangin na maging matuwid tayo. Saan man tayo magpunta, ano man ang ating sasabihin, ano man ang ating gagawin, naway gabayan tayo ng ating Diyos. Tayo manalangin po ulit. Samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyuko tayong lahat. Ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap sa ating Diyos na buhay.
Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama namin sa langit, marami pong ulit salamat sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming nabasa at narinig na naman ngayong umagang ito. Lord, salamat Lord sa iyong mga salita na nagbibigay pag-asa sa aming lahat, nagbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya, katatagan sa aming mga buhay, sa iyong mga salita na nagbibigay ng kaayusan, ng kaisipan, ng buhay. Lord, salamat Lord dahil ang iyong mga salita ay tunay at nagbibigay ng pag-asa at katagumpayan sa aming lahat. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, nawa nga ituruan mo kami palagi, gabayan sa aming mga panalangin, na ipanalangin namin lagi na kami mag-isip ng tama, gumawa ng tama, kumilos ng tama o God, magsalita ng tama, upang ang iyong paningin ay hindi mawala sa amin lahat o God. Nawa lagi kami lumapit sa iyo, ano man ang aming suliranin. Dahil walang imposible sa iyo, Lord. Mabigat man yan, o simple o maliit lang na pagsubok o problema sa aming buhay. Lord, walang imposible sa iyo. Ano mang klaseng problema, ano mang klaseng karamdaman, ano mang klaseng kalungkutan, kahirapan ang aming danasin, walang imposible sa iyo. Lahat yan ay kaya mong ayusin sa aming mga buhay at ibigay, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Dahil magiging maayos ang aming buhay, dahil sa aming paglapit sa iyo, dahil sa aming pagtitiwala sa iyo, dahil sa aming pananampalataya sa iyo, O aming Diyos na buhay, O God. Kami magtatagumpay, magiging maayos ang aming buhay. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, O God. Aming Presidente Duterte, sampu ng kanyang pamilya, O God, mga kasamahan sa pamahalaan, O God, sa pamahalaan ng mga bayan, Santa Rosa man, O God, Manila, O God, saan man, O God, sa buong mundo, Lord, ay gabayan mo ang mga taong iyon, gabayan mo kaming mga tao, O God, upang kami magtagumpay din at mag-isip ng tama, O God, at lumakad ng matuwid, O God, at sumunod sa iyong mga kautusan. Lord, gabayan mo kami, bigyan ng lakas ng loob at talino, sipag sa aming pagkilala sa iyo, sa aming pagbabasa ng iyong aklat, O God. Salamat Lord sa pagkakataong ito, dahil araw-araw mo kami binibigyan ng pagkakataon upang makilala ka ng lubusan, upang lumapit sa iyo, upang makapagbasa, makarinig ng iyong mga kamanghamanghang kapangyarihang ginawa noon hanggang ngayon, O God. Magpapatuloy ang iyong kapangyarihan sa amin. Salamat Lord sa katagumpayan na lagi mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Magtatagumpay na kami sa labang ito. Sa encode na to, Lord, tinapos mo na ito. In Jesus' name, dahan-dahan na magiging maayos na ang buong mundo, lalo-lalo na ang Pilipinas, O God. Magiging maayos na lahat, O God. Magiging masaya na kami, magiging mas maunlad na kami, O God. Magiging payapa ang buhay na, O Lord. Magiging masagana na at mas magiging tagumpay na ang aming buhay dahil kasama ka namin, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong pagmamahal sa amin lahat, O God. Sa iyong pagmamahal, O Diyos, sa pagbigay mo sa iyong anak upang sa aming kapatawaran ay kami mapatawad. Sa kanyang buhay na ibinigay, ang lahat ng karamdaman, kahirapan ay tinapos na ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya ang laban nito ay tinapos na ng aming Panginoong Hesukristo. In Jesus' name kami tagumpay na, O God. In Jesus' name kami maayos na at wala ng virus, magiging malinis na ang buong mundo. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, muli, Lord, salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. And please, O God, and please, always bless us all and guide us all, O God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, O God. Tapos na ang laban nito. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po muli sa umagang ito, sa pagsama nyo sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga video, at click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko pang i-upload. Salamat po muli. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.